So, hello everyone sa mga nagtatanong if meron din bang adults na matuturuan. Yes po, meron po talagang adults na matuturuan dito kay 512 Talk. So, depende po iyan. Merong IELTS, mga ganun. Tapos, may adults na 40 plus. Excuse me. So, this week, dami kong naturo ang adults talaga. So, example, isa na din ito. Kita nyo yung details. Kayo mag-minus nyan kung ilang taon na siya. 1990, tas 2025 tayo ngayon. So, I guess nasa 35 or 30. Mga ganun. Basta nasa 30 up yung age niya. And then, girl po ito siya. Hindi po siya masungit ha. Yung mga student natin dito na na adult, hindi sila masungit. Like sa mga nakikita nyo sa Facebook na mga Arab na usually galit na galit. Hindi yun, hindi ganun. Ang babait po nila. Sobrang nila, caring din at parang friendly. Talking lang talaga kayo one-on-one. Ganun po talaga dito. So, isa yan sa mga estudyante ko, babae siya. Tapos, hindi ko siya tinatawag sa pangalan niya kasi nga napakahaba. So, ang tinatawag ko madam. So, tuwa-tuwa siya, sabi niya na, don't call me madam, you're not my your housework, you're my teacher. Pero sinabi ko sa kanya na, no, your name is hindi na ako mag-English. Pagkasabi ko sa kanya, ang name mo po ay mahaba, medyo mahirapan ako magbigkas kasi nga hindi niya sinabi yung English name niya kahit tinanong ko. And then sabi niya, okay, it's okay, just call me my last name Khalid. Pero ang pangit no kung Khalid, parang wala kang respect all the teacher kasi nga nasanay akong mag-respect sa mga nakakatanda kay teacher ako. So yun, sabi ko just give me permission to call you madam. Sabi niya, okay, ganun. So, yun, madam, tas pintuhan kami, ganun. Ang pait. Tapos, sumunod, pangalawang estudyante ko, isa lalaki, nasa 40. Ang topic naman niya, paano daw maging friendly? Paano to talk to stranger? Kumbaga, paano mag-initiate ng conversation sa stranger, lalo na pag nasa airport. So, depende ha. Hindi lahat ng mga adults doon sa ibang country is masyadong maalam na or may mga alam na talaga sila. Kaya nga sila nag-enroll at still nag-aaral dahil may gusto silang matutunan. So, hindi talaga lahat perfect, sinasabi ko sa inyo. So, lahat ng tao, everyday kailangan may matutunan talaga. As teacher, mayroon din kaming kailangan matutunan, may improve sa sarili namin. Hindi lang yun para sa mga businesswoman, businessman, or kahit sinong mang profession dyan. Lahat po yan, kailangan po mag-aral. So, yun nga po, sinasabi ko, hindi lang to, ESL teacher is, di lang ABCD or kids yung tinuturuan namin. Meron ding adults na tinuturuan namin. Although, hindi kami perfect sa pronunciation, may mga lapses kami sa pronunciation when it comes to grammar. At least, in our way, in a little way, natutulungan namin silang i-correct or i-construct man yung mga basic grammar, pronunciation, at lalo na sa English kasi, ayun nga, example, sa businessman, hindi niya alam paano makipag-communicate makipag-friendly, gusto niya maging friendly. So, yun, naturuan namin siya ng mga tips aside sa grammar, ganun po dito sa ESL. Hindi siya about the fluency of the accent or how you teach English very well. So, paano maging effective yung teaching, pagiging teacher mo or paano mo ituturo na sobra ka-effective. Ganun. So, kung may lapses ka man sa pronunciation, sa accent, dun ka bumawi sa yung way of teaching mo na maging effective siya. Ganun yun. So, kailangan mong timbangin kung saan ka nagkulang din. So, yun lang po yung masishare ko, no. Hindi ito about sa nag-comment na ABCD lang yung This is just my explanation on experience kasi may nagtatanong din kung nagtuturo ba daw talaga ng adult. Yes po, nagtuturo po talaga kami ng adult. Meron pa ngang mas professional sa amin, mas magaling mag-English, pero hindi nila minamatter yun. Hindi nila kami parang yung mindset at yung nature natin Filipino ba, kung sino pa yung sila pa yung hindi mangpuri
mangpuna ng kapwa nila Filipino. Yun lamang po yung sinasabi ko dito. Yes, nagtuturo kami ng adult. Yun po yun. So, stay tuning. Stay tuning. O, tas mabash na naman ako dito ha. Kasi sa lunch. So, hindi niyo po alam how the way, yes, iba-iba po. Kung nadaan man kayo sa live ko na naka-unmute, o tas hindi niyo nagustuhan yung pronunciation ko, why not try sa iba? Kasi hindi lang din po ako nag-iisa para punain niyo ako. Yun lamang po. Goodbye.